to award the plaque of recognition, may we call up on stage Professor Hector Santos and Mr. Kennedy Darado. Good evening, Miss Angel. Good evening, ma'am. Do you feel nervous tonight, ma'am? Oo. Nervous. Tignan mo yung picture niya parang, ayan na. Ma'am, ano pong istorya behind this picture? Hindi ko nga alam yun. Hindi ko alam yun. Hindi ko na matandaan. Dyan ako nag-aral ng elementary. Tapat lang ng bahay namin. Mga 10 lakad lang. 10 hakbang lang. Bakit po kaya ma'am pinakita yung picture na yan? Ewan ko, siguro doon sa sinabi ng mama ko. Nung nawala daw po kayo ng bata daw po kayo. Oo, hindi ko na matandaan yung bata pa ako. Ay, hindi na matandaan ni ma'am yun. So ma'am, tanungin na lang namin kayo. Nagulat si ma'am. Ma'am, how did you prepare for the board exam? Maraming preparation, syempre. Simula, siguro mga na-realize ko yan, mga 4th year na ako, 5th year. Dun ako nag-start parang nag-review, ganyan. Ayun, kaya, wala naman akong ginawa nung review ko nung last 5 months ko, hindi. Yun lang, review, bahay, review. Yun lang ginagawa nung the last 5 months of the review, nung October board exam. So yun lang, para may kwento niya po yung buong karanasan niyo para na humantong po kayo sa pagiging isang CPA. Bibigyan po namin kayo ng time for your testimony. Masyata ako kita dito. Sobrang likit ko, hindi ako makita. Hello. Salamat pala sa JPIA, sa officers, kasi pumunta pa sila ng Pampanga para lang ma-interview yung magulang ko. Maraming salamat sa inyo. Kaya palang tagal niyo sa amin nung nakaraan. Ang haba ng interview. Kaya parang wala na akong sasabihin ngayon. Ayun, good evening po sa inyong lahat. Babatiin ko muna yung mga kaibigan ko at mga kaklase ko. Hindi ko alam kung nandyan na sila. Baka mamaya pa sila. Yung 5 abs, yung mga dati kong classmates sa DMA. At yung PNM, sina Sang, Leng, T, Doc, Ferg, Denise, Tina, Henry, Angel, at Karen. Baka makalimutan ko, pagalitan niyo pa ako. Ayun, unang-una gusto kong pasalamatan yung University of Makati sa pagbibigay ng murang edukasyon. Kung taga Makati ka man o hindi, sa murang tuition, pero may kalidad na edukasyon. Siguro hindi ko na-explain bakit. Sinabi na ng mama ko sa interview, bakit ako nakapunta dito sa University of Makati. Pero, yun. At sa bumubuo ng accountancy department at ang mga naging professor ko na sila Sir Belinario, Sir Bustarga, si Sir Grospe, si Sir Gile, si Sir Hector Santos, si Sir Dayrit, si Sir Tan, si Sir Facundo, si Sir Valia, na naging tatay ng
ng buong 5 abs, ay hindi lang ng 5 abs, sa halos ng lahat ng estudyante sa accounting. At lalong-lalo na kay Attorney Robes, na isa rin sa mga naging tatay ng 5 abs, hindi lang sa batch namin, sa halos lahat din ng batch ng accounting. Salamat po sa walang sawang pagtuturo nyo sa amin noong undergrad, na kay attorney na naglalaan pa ng oras para lang makapagturo siya at makapag-marathon session, na kahit ngayon na kahit na nasa malayo siya, kahit nasa ibang lugar siya, hindi mo kami nakakalimutang kamustahin, especially noong review days na lagi mo pinapaalala sa amin na kayang-kaya naming maipasa ang board. Lagi mong sinasabi na be a CPA, concentrate, pray, and act. Salamat po sa walang sawang suporta. Tingin ko po, tama po yung sinasabi niyang passing the board exam is difficult, but it is doable. Kung hindi dahil sa matyagang pagtuturo ng ating mga professor nung undergrad, siguro wala ako o wala tayo dito mga passers sa stage na to. Sila yung naguhubog at nagbibigay ng inspirasyon para mapunta tayo sa kalagayan natin ngayon. Muli, maraming salamat po. Ito na rin yung chance ko para pasalamatan yung family ko na lagi akong sinusuportahan sa pagsasaga sa katamaran ko sa bahay. Kay Papa na pag umuwi ako, sinasabihan akong naalala ko lang daw siyang i-text kapag nanghihingi ako ng allowance. At nagpapaload sa kanya. Ganyan na ganyan. Kay Mama na matyagading kahit na pagod sa work, pupuntang bangko para ipadala yung allowance ko at iba pang gastusin. Ang alam ko lang daw, manghingi ng allowance na kahit ngayon ginagawa ko pa din. Sa lola ko, din na pag umuwi ako sa Pampanga, lagi akong inaasikaso pag walang tao sa bahay. Sa bunso namin na walang hiningi, pag galing akong Maynila, kundi pa sa lubong, para akong laging galing abroad. Pati sa kapatid ko na siya lagi yung nauutusan, dahil hindi nga ako nagtatrabaho sa bahay. Nga pala, kay happy birthday niya ngayon eh. Sa totoo lang, I cannot say the exact words to say thank you for all the sacrifices that you have done for me. But I'm so grateful that I belong to this family. That you are my mom and dad, and to my sisters. Ako man nasasabi palagi, kaluguganda kayo. Ay, mahal ko kayo. Parang kaya kayo yain eh. Ayun. Saka pala salamat din sa mga scholarship ko. Kung hindi dahil sa kanila, siguro hindi ko matutustusan yung pag-rent ako sa boarding house nung college days. Ano ba? Ayun. Pati na rin sa mga kaibigan ko na nagmamalat sumusuporta sa akin. Tingnan mo siya. Na nakita yung ups and downs ko at sila yung nagpapa-special mention dito. Si Karen at si Hazel na walang sawang pakikinig niya sa akin, lalo na kapag stressful days at sa pag-support at paniniwala kaya ko. Alam ko, kaya nyo din to. Mapagtatagumpayan nyo rin. Maraming salamat. Alam nyo na yan. Hindi ko na i-elaborate pa. At pinaka-importante sa lahat kay Papa God ay I owe it all to Him. Mas naniniwala ako sa mga plano niya sa akin kaysa sa kakayanan kong maipasa ko yung board exam. Ay, mahaba. Dati nakaupo lang ako dyan sa mga kinaupuan nyo ngayon. Pero ngayon, ako na yung nagsasalita. Sana may mapupulot kayo sa isa-share ko for all those aspiring CPAs. Nung 5th year kasi ako, bago ako mag-enroll ako second sem, nag-enroll ako ng review.
Pero nanghingi ako ng sign kay God kung itutuloy ko to. Itinuloy ko kahit na may alangan ako. During those review days, walang buwan yata na wala akong sakit. Iniisip ko, ito siguro yung sign na hinihingi ko. Pero ganun pa man, pumapasok pa din ako sa review. Stress ako noon after first pre-board, pero naging maganda naman yung resulta. Pero dumating din ako sa punto na pakiramdam ko malapit na akong maging CPA. Mararamdaman daw yun before actual board. Pero bago ako gumraduate, may dumating na problema or struggle na masasabi ko. Kasi hindi ako ulit naging laude nung fifth year ako. At itong sitwasyon na to, parang bumaba yung tingin ko sa sarili ko. Parang nung time na yun ay ang daming nawala, feeling ko ang daming nawala. Sobrang na-down ako. Sino ba namang hindi mada-down, di ba? Nag-review pa din ako noon at mag-final pre-board na sa review school. Tapos, during that time halos ayoko nang pumasok kasi parang sinabi ko sa sarili ko, sayang kasi konting topics na lang naman, papasukan ko pa. Pero after nung graduation, last week of filing sa PRC ng April, nagdadalawang isip pa din ako kahit na nagdesisyon na ako na hindi na ako magtitake. Then, lahat kompleto na ako, may NBI na ako, may birth certificate na ako, ang POR na lang yung kulang. Dahil sa sobrang na-down ako, I decided not to take the May board exam. Ayun, tapos, that day din na nag-iisip ako kung magtitake pa ako ng May board exam. Dahil nag-decision ako na, ang tagal ko nun, nakaupo ako sa McDo. Inabot na ako ni Doc noon, tapos kausap ko si Angel sa telepono kung ano ba yung gagawin ko. Then, nag-decide ako na hindi na ako mag-take ng May board exam. At that day din nag-enroll na ako sa review school para wala nang urungan. Parang sabi ko, no regrets dapat. Tapos, nung lumabas na yung May board exam, parang, sabi ko, paano kaya kung nag-take din ako nun? Ano kaya yung magiging resulta? Parang lahat ng classmate ko, parang halos lahat pumasa. Tapos, parang sabi ko, paano pag nag-take ako? Pero hindi ako nagsisi dahil na-realize kong ang dami ko pang hindi alam. Siguro nainggit ako, pero yung inggit na naramdaman ko, hindi siya yung inggit na parang, ang ginawa ko sa inggit na yun, parang naging motivation ko siya para malagyan ko din ng tatlong letras na dugtong yung pangalan ko. Nung during the second review, halos wala akong kasama kasi yung mga friends ko nasa kabilang review school. Ako lang usually mag-isa, tsaka nag-weekends na ako noon para hindi hassle sa biyahe kasi malayo. During the first pre-board, prepared ako pero nag-e-exam ako na nilalagnat. Hindi ako makapag-isip ng maayos dahil masama yung pakiramdam ko. Kaya yung mga nag-review ngayon, make sure na healthy kayo. Sa pinagdaanan ko, especially after graduation, doon nasubok yung faith ko at napatatag lalo during review days, napatatag lalo yung faith ko during review days. Kahit na nasabi ko, kahit na ano man ang maging resulta ng pre-boards ko, go lang. Kasi sa dulo, mas mag-prevail yung will niya sa akin. Hindi na ako ganun nag-worry because I entrusted everything sa kanya before pa mag-start yung review. Sabi nga nila, you spend the 5 years of your life studying and trying to achieve something, plus yung review pa. Lalo na kung hindi naman nagkulang yung turo nung undergrad. At ang mas kailangan sa review at sa actual board is how far can you hold on your faith to Him. All we need to do is to believe that He is able. Do not doubt and have faith on Him. Ginawa mo, parang
ginawa ko na yung part ko, kaya I have to believe that God will answer my prayers. Siguro sa mga third year, fourth year, tsaka fifth year dyan, tsaka sa mga friends ko na nag-review din ngayon for mid-board exam, siguro ang tip ko lang, dapat ngayon pa lang, you have to take notes na sa mga subjects para pagdating ng review, hindi mahirapan, especially kung alam nyo sa sarili nyo anong subject kayo, sobrang nahihirapan. Ang problema lahat mahirap. Yung P1, TOA, ODPRA, pwedeng pagsabay-sabayin on the same topics lang naman. At saka time management na dapat bago pa mag-umpisa ang linggo. Alam mo na kung ano dapat yung aaralin mo. Ako nung review, meron ako sa wall ko ng kalendaryo. Yung kalendaryo ko hanggang October lang. May deadline siya para maging CPA ako. Tapos nagka-countdown ako. Hindi ko maisip na parang hindi mo maisip na mahaba pa ang araw, marami pa ang oras, saka na lang ako mag-review. Ganun tayo, especially pag third year or fourth year college. Pagdating ng review, dun ka mababahala. Sana ganito na, sana dati pa inayos ko na. But it's not too late to start now. Lalo na sa mga gustong-gustong makuha at maidugtong ang 3 letra sa kanilang pangalan. Kailangan lang ay motibasyon sa sarili, tiwala at paniniwalang kaya mo, na magkakaroon ka ng kumpiyansa at yung guidance galing sa itaas. Gusto ko lang sabihin na bilang estudyante, tao na dumarating tayo sa punto na gusto nyo nang umayaw at ayaw nyo nang magpatuloy. Ipagpatuloy pa ang nasimulan. Pero kung may determinasyon ka na makuha ito, no matter how hard the situation we are facing, kung may paniniwala ka at pagsigido kang makuha ito, magtatagumpay ka. Pray and ask for the guidance from Him. Masasabi kong dumaan ako sa failures, pero heto ako ngayon nagsasalita sa harap nyo. Dahil kagustuhan at naging determinado ako, at masasabi kong nagtagumpay ako ngayon. Para sa mga kaibigan ko at sa lahat ng nangangarap na maging CPA, never stop from getting what you think you deserve. Failure is not a reason to give up. It is just the stepping stone to success. Hold on to your faith because God will never take anything from you without replacing it with something much better. Ibibigay niya to sa tamang panahon. Ito na lang yung iiwan ko sa inyo. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper and not to harm you, plans to give you hope and a future. At itong Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. He who comes to God must believe that He is and that He is rewarded of those who diligently seek Him. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Magandang gabi po. Again, congratulations, Miss Aljen Queen Dizon, CPA. And now for another intermission number, may we call out